Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Joel Agitnak. Sabi niya, ito yung sinasabi ni Franklin Drilon tungkol sa nangyayari ngayon sa Senado. So pahayag ito ni ex-Senate President Franklin Drilon. Sabi niya, ang tungkulin ng senador ay maging tagapagtanggol ng batas, hindi tagapagtanggol ng Pangulo. Okay. Wala siyang wala siyang pinangalan ng senador. Kaya lang, sino ba ang pinapatamaan niya, senador, na ang persepsyon ng nakakaraming taong bayan tagapagtanggol na ng Pangulo? Sino ba 'yon? Si Senator Amy, sabi niya, hindi ako abogado ng Pangulo. Hindi man diretsang sinasabi, kaya lang ang lumalabas ngayon, opinion ko lang ito based sa perception na sa social media, si Senator Lacson parang lumalabas na spokesperson ng palasyo. Lumalabas na tagapagtanggol siya ng Pangulo. Bakit? Again, perception lang ito, opinion ko lang. Opinion din sa mga nababasa ko sa social media. Yung aligasyon ni Saldico na di umano ang Pangulo nag-order, nag-utos na magsingit si Saldico ng 100 billion sa 2025 budget. At sinunod naman ni Saldico. Dahil na-clear niya kay Martin Romualdez, sabi ni Romualdez, kung anong gusto ng presidente, matutupad. Di ginawa niya. So, nung sumabog ang payag ni Saldico, nilabas niya yung resibo. Mga detalyadong budget insertion sa 2025 amounting to 100 billion. Nung pinag-aralan ni Senator Lacson, inacknowledge niya na totoo nga may budget insertion na 100 billion. Ang nakakapagtaka, nadismaya ako yung sinabi niya, kailang walang natanggap ang Pangulong Marcos Jr. na kickback. Ayun. Nag-conclude siya kagad, nag-iimbestiga pa lang Kaya dahil sa mga ganong statements ni Senator Lacson, nagkakaroon tulogo ng perception na tagapagtanggol siya ng Pangulo. Kaya ngayon, ang mga tao, hindi naman lahat, kaya lang sa tingin ko lang, mas marami, nawawalan na ng tiwala sa Blue Ribbon Committee hearing na ginagawa niya. Kaninang umaga nga, may post ng isang retired PMA General. Kakilala ko, si General Joselito Kakilala. Sabi niya, nasaan na yung Lacson na kilala namin na matigas, man of steel? Ano nang nangyari? Ano nang patutunguhan ng kanyang investigasyon sa Blue Ribbon? Sinasabi nitang retired general na maraming mga ebidensya, although walang direct, sabi niya, kailang mga may tinatawag complementary evidence, corroboration, kasi low graduate ito. It all points to Romualdez. Bakit sinasabi ni Senator Lacson na walang malakas na ebidensya? Ano ba yan? Bibingi-bingihan na, magkatabulag-bulagan na ba? Ayun, ang daming mga retired PMA generals din nga nag-comment sa post ng na wala na talaga si Lacson, naiiba na ang landas. Ganon yung nabasa ko kanina. So, salamat ex-Senator Franklin Drilon sa iyong paalala na ang trabaho ng senador ay tagapagtanggol ng batas, hindi yung tagapagtanggol ng Pangulo. Kasi sa nakikita ko lang, believe na believe
si Senator Lacson sa Pangulo. May post na nabasa ko, sabi niya na mabait talaga ang Pangulo. Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Mabait ang Pangulo, kaya lang inaabuso siya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Ganon. So, ang tingin ni Senator Lacson, walang kinalaman ng Pangulo sa korupsyon. Kaya lang, dahil sa sobrang bait niya, naiisan siya, naluloko. Kaya nga, suggestion ni Senator Lacson, dapat ang Pangulo magkaroon siya ng anong tawag niya doon? Ha? Bastonero. Para may kinakatakutan. Kasi nga, sobrang mabait ang Pangulo. O sino ang maging bastonero? Sabi ng Tikler, hindi na daw kailangan ni Pangulong Marcos ang bastonero. Ang bastonero, si Claire Castro. Kasi, dapat katakutan ka kung leader ka. Dalawa yung leader na yan eh. Dapat, on one side ka, katakutan ka. On the other side, mamahalin ka, respetuhin ka, ganon. Ang leadership. Sa katulad ni Tatay Digong, nagmumura, talagang kamay na bakal sa mga adiktos, binidiktos, sa mga kriminal, sa mga masasamang tao. Kaya lang sa mga ordinaryong mamamayan, mabait siya. Kaya yung leadership ni Tatay Digong, balanse, may tigas at may lambot. Ang Pangulo, may tigas ba siya? Kaya kailangan niya ng bastonero. Wala man. Di man sinunod yung ano. Kaya nangyayari, sa ipagpalagay natin, wala siyang kinalaman sa anomalya. Kaya lang, niloloko siya ng kanyang mga tauhan. Mga, I don't know, yung mga, di ba, biglang inalis o nag-resign ba? Executive Secretary Bersamin. Budget Secretary Pangandaman, mga USEC, DPWH Secretary Bunuan. Madali siyang maniwala eh. Ni-report, sir, mayroon tayong 5,500 flood control project na natapos na. Ganun ba? Sige, ipagmayabang natin yan sa SONA. Yun, pinagmayabang niya. Nung napak-check siya ng kalikasan, bumaliktad siya. Mahiya naman kayo! Wala na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatupsiya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Mani ang pulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit man eh. Ano iisiyan dahil? So nahuman na gyud og atop si so nindot na gid kaayo ay nahuman na og atop ang iyang balay. Ang pagsalamat nako sa Ginoo kay ako sin nga giatop nako nga trapal na Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang.
So, pila na imong edad tay? Ha? Hintay. Sa sintay. So, si tatay, 67 na siya. Salamat ako kay nakatok na ko. Sige tay, salamat po.